Purihin ng Diyos. So welcome pong muli sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. So ako muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dakotanan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Camarin Family. Maghahatid sa inyo ng mensahe ng Diyos sa oras na ito. Purihin ng Panginoon at sa oras na ito, mag-prepare na po tayo at hikayatin na po natin yung mga miyembro ng pamilya natin na sila po ay umupo sumandali upang makinig ng salita ng Diyos. Napakahalaga po ang salita ng Diyos sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos sapagkat ito ang ating spiritual food. Hallelujah! Purihin ng Diyos at sabi nga rin po ng Word of God, Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. So sa tuwing tayo nakakapakinig ng Word of God, lalong tumitindi, umiigting ang ating pananampalataya. Amen. So purihin ng Panginoon. Sumuli sa kabuuan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Camarin Family Congregation. So welcome ko po kayong lahat at ganoon din sa lahat po ng mga taga-subaybay natin all over the Philippines, all over the world. Welcome din po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Purihin ng Panginoon. So tayo ngayon ay pupunta na sa paikinig ng Word of God. Sumandali muna tayong iyong mukha at manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli na binigyan mo kami ng pagkakataon na makapakinig muli ng salita. Pagpalain niyo po lahat na naka-tune in sa oras na ito. In Jesus' name, maging yung mga salita naming pag-aaralan, pagpalain niyo rin po ito, Diyos. Purihin yung pangalan. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. So ngayon, buksan natin ang ating Bible sa 1 John 5 verse 4. So sabi dyan, for whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Sapagkat napagtatagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan, nagtatagumpay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya. Once again, Lord, thank you sa yung mga salita naming mapagbubulay-bulayan. Salamat din po sa kapahayagan na yung salita. Salamat, Holy Spirit, kayong aming dakilang guro sa oras na ito. Pangalan ni Jesus, tulungan niyo po ako may bahagi ko yung salita of Diyos. Lord, na may deliver ko po ito without interruption. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos. So, hindi pa rin po tayo umalis sa ating pag-aaral patungkol sa panampalataya. So, yung nakaraan ay napag-aralan po natin is about the power of faith. Hallelujah. So, ngayon naman, pag-aralan po natin is faith that overcomes. Pananampalatayang nagtatagumpay. Hallelujah. So, yun po ang ating pag-uusapan. So, ang ating keyword dito, sa bandang dulo ng ating foundation verse, so sabi dyan, and this is the victory has overcome the world, our faith. Yan. So, faith that overcomes. Pananampalatayang nagtatagumpay. Amen. So, ano po ba ang background po dito, context dito po sa ating foundation verse ng 1 John 5 verse 4? So, ang pinaka context po dito, background dito sa ating foundation verse, ito po ay may kinalaman sa mga bulaang propeta. Okay? May kita natin sa chapter 4. So, pinapakita doon na sabi nga roon, huwag ninyo mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing nasa kanilang espiritu. Sa halip, subukin muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritu nasa kanila, sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. So yun po, maraming naglipana ng mga huwad na propeta sa panahong ito. Amen. Mga antichrist, antikristo, mga huwad na mga tagapagturo. So yun po ang pinaka-background dito sa ating foundation verse ng 1 John 5 verse 4. Okay? Kaya nga makikita natin dito na kailangan tayong manampalataya kay Kristo. Amen?
Dahil sabi nga sa ating foundation verse simula sa verse 1, sabi diyan, napagtatagumpayan natin ang sanlibutan kung kayo sumasampalataya na si Jesus ang siyang Kristo. Tayo ngay mga anak ng Diyos, at ang sinumang umiibig sa Diyos ay umiibig sa anak. So ano ibig sabihin po dito? Amen. Pag tayo ay na kay Kristo, nagtitiwala tayo kay Kristo, sumasampalataya tayo kay Kristo, yung mga huwad na propeta ay mapagtatagumpayan natin. Bakit? Kaya sinabi diyan sa 1 John 5 verse 4, sabi diyan, for whatever is born of God overcomes the world. Amen. Sino ba yung nasa mundo? Yung nasa mundo, yung po mga huwad na propeta na nanlilin lang, nagtuturo ng kamalian, at minsan maraming nakokonquer pagka walang tunay na pananampalataya sa Panginoon. Natatalo sila ng mga huwad na propeta. Kaya nga sabi ng Panginoon, whatever is born of God overcomes the world. Sapagkat napagtatagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. Amen? At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. And this is the victory has overcome the world. Our faith. Kanino? Kay Jesus. Amen? So, mas makapangyarihan si Jesus kaysa mga bulaang propetang yan. Kaya nga sabi ng 1 John 4:4, greater is He that is in you, that is in me, that is in us, than he that is in the world. Amen. Kaya po nabanggit po dyan ng 1 John 5 verse 4 sa ating foundation verse. Amen. Na pag nandun yung faith natin sa ating Panginoong Hesus, so we can overcome the world. Amen. Yung mga nandito sa mundong ito na mga nanlilinlang na mga bulaang propeta. So ano pa bang nasa mundo? Okay, na kaya nating mapagtagumpayan pag mayroon tayong tunay na pananampalataya sa Panginoon. Mga problema, mga pagsubok, mga tukso. Amen. Kayang-kaya nating ma-overcome lahat yan pag tayo ay mayroong tunay na pananampalataya sa Diyos. Tunay tayong anak ng Diyos. Ang tunay na anak ng Diyos ay nagtatagumpay. Amen. Purihin ng Diyos. So yun po yung pinaka-background po diyan. May kinalaman sa mga bulaang propeta. So kaya natin ma-overcome mga bulaang propeta na yan pag mayroon tayong tunay na pananampalataya kay Kristo, ang anak ng Diyos. Amen. Okay, so in our simple introduction, take note, faith that overcomes is the kind of faith that empowers us as believers in Christ to triumph over life's difficulties, fears, and spiritual battles. Hallelujah. So ang pananampalataya nagtatagumpay ay itong uri ng pananampalataya. Nagbibigay ng kapangyarihan sa ating mananampalataya kay Kristo na magtagumpay over life's challenges or difficulties. Laban sa mga kahirapan ng buhay, mga takot, at mga spiritual na pakikibaka. Amen. Hallelujah. So, mahalaga po yung pananampalataya natin sa Panginoon. Yan po ang pinapalala sa atin ng Diyos. Magkaroon tayo ng pananampalataya, the God kind of faith. Amen? Purihin ng Diyos. Hallelujah. So, take note, it is a victorious faith. Amen? So yung tinatawag na faith that overcomes, that means victorious faith. Amen? So, nagtatagumpay na pananampalataya, rooted in trust in God's power and promises. Amen? So, ang victorious faith, pananampalataya nagtatagumpay, ay nakaugat yan sa pagtitiwala natin sa Diyos, sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang mga pangako. So, kailangan magtiwala tayo sa power ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, at sa kanyang mga pangako. Our God is a powerful God.
His power is unlimited. Hallelujah. Amen? Kayang-kaya natin mapagtagumpayan lahat ng uri ng mga pagsubok sa mundo ito. Amen? Pag may tiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos at sa kanyang mga pangako. Amen? God's power is unlimited. Siya'y tinagurian, omnipotent God, the all-powerful God, ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya pag nagtiwala tayo sa power ng Diyos, lahat ng problema pulbos. Amen? Hallelujah. Yan ang pong katotohanan. At siyempre, mahalaga rin magtiwala tayo sa mga pangako ng Diyos. Yun yung panampalataya nagtatagumpay. Amen? Pag tayo ay nandun yung faith natin sa mga pangako ng Diyos, sure, tayo magtatagumpay. The good news, mga magulang at mga kapatid, according sa mga scholar, there are 35,000 promises of God in the Bible. And all the promises of God are yes and amen. Amen? So we must claim the promises of God. Tanggapin natin, angkinin natin ang mga pangako ng Diyos. Huwag natin pagdahan. Amen? So kailangan pagtiwalaan natin yung kanyang kapangyarihan. God has the power. Merong kapangyarihan ng Diyos para tayo ay pagtagumpayin. Amen? God has the power to create from nothing to something. May kapangyarihan ng Diyos para lumikha mula sa wala tungo sa mayroon. Hallelujah. So, malinaw po yung ating key verse from this one verse, 1 John 5 verse 4. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Amen? Sapagkat napagtatagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Amen? 1 John 5:4, take note, this verse teaches that faith born out of a new relationship with God is the key to overcoming the world trials and temptation. Amen? So mga talatang ito ay nagtuturo ng panampalataya ay sabi niya, born out of a new relationship with God. Amen? Ito'y susi to overcoming the world trials and temptation. Sa mundong ito maraming trials, maraming tukso. Pero pag nandun yung ating faith, hallelujah, sa ating Panginoon at anak ng Diyos, hallelujah, at dahil sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos, amen, sure, ang lahat ng mga pagsubok na yan sa mundong ito ay mapagtatagumpayan natin. It is a victorious faith that conquers through reliance on God's strength rather than our own. Amen? Hallelujah. So napaka-importante po yung pagtitiwala natin sa lakas ng Diyos. Reliance, pagtitiwala sa lakas ng Diyos. Amen? Rather than our own. So in our own, we cannot overcome. We cannot overcome temptation, trials, persecution, difficulties of life in our own strength. We need the strength of God. Kailangan natin ang lakas ng Diyos. Amen? Nakukuha po natin ang lakas ng Diyos sa pamagitan ng ating pananampalataya sa anak ng Diyos. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya mga magulang at mga kapatid, napakahalaga po yung ating pananampalatayang nagtatagumpay. Hallelujah. Purihin ang Diyos. So, mayroon po akong ibabahagi sa inyo 4 na mga susing aral patungkol sa pananampalatayang nagtatagumpay. 4 key lesson about faith that overcomes. Amen? So ano po ba yung faith that overcomes? O pananampalatayang nagtatagumpay? First is faith confidently trust God's promises. Amen? So pananampalataya na may pagtitiwala, okay? Pagtitiwala sa
Diyos sa kanyang mga pangako. So faith, confidently trust God's promises. Amen? Through overcoming faith, rest on the assurance in God's Word. Hallelujah. Even when circumstances seem impossible. Hallelujah. So, through overcoming faith, sa pamagitan ng nagtatagumpay ng pananampalataya, nakasalalay ko ito on the assurance in God's Word, sa katiyakan ng salita ng Diyos, even when circumstances impossible. Amen? Hallelujah. So, maging yung mga pagsubok o mga problema, tila parang imposible na ma-overcome natin. Pero ma-overcome natin sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? Hebrew 11 verse 1, faith is confidence in what we hope for an assurance about what we do not see. Amen? So, yun po yung pananampalataya ay pagtitiwala sa mga bagay na hindi pa nakikita. At natiyak na ito ay katiyakan na ito ay mangyayari, yung mga bagay na hindi pa natin nakikita. So, yun po mga kapatid, napaka-importante yung faith na tayo ay nandun yung pagtitiwala natin. Umaasa tayo. Hallelujah. Natiyak na mangyayari yung mga bagay na hindi pa natin nakikita. Amen. Yun po yung unang-una mga kapatid na pananampalatayang nagtatagumpay. Pangalawa, hallelujah, faith that overcomes. Number 2, faith grows stronger through trials. So faith grows stronger through trials. Hallelujah. So yung pananampalataya mga kapatid, hallelujah, ito ay lalong lumalago, lalong tumitibay pag tayo ay humaharap sa pamagitan ng pagsubok. Take note, trials are opportunities for faith to be tested and strengthened, producing perseverance and spiritual maturity. Amen? Hallelujah. So, yung ating pananampalataya, nasusubok yan pag dumating po yung mga trials. Kaya trials are opportunities. So, opportunities po yung trials, hindi po yan parang pahirap sa atin. May purpose si Lord, kaya tayo pinapadaan sa trials. Trials are opportunities for faith, para sa ating pananampalataya to be tested. Ito ay masubok and strengthen. Hallelujah, producing perseverance and spiritual maturity. James 1 and 2 and 3, ano sabi ng Bible? Consider it pure joy whenever you face trials, because the testing of your faith produces perseverance. Hallelujah. So mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na ang nagtatatag o na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok. Amen? So meaning, pag dumadaan tayo ng pagsubok, lalong tumatatag ang ating pananampalataya. Kasi tinitest ni Lord yung ating faith kung talagang strong na ba. Amen? Matatag na ba. Hallelujah. Kaya yun po ang pangalawa, faith that overcomes. Faith that overcomes, faith grows stronger through trials. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok, uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok. Sa pamagitan ng mga pagsubok, lalong napapatatag ang ating pananampalataya. Kasi tinitesting ni Lord kung talaga bang malago na tayo sa ating pananampalataya. Parang walang pinagkaiba sa isang sanggol. Okay? Para matesting yung kanyang mga tuhod kung talagang kaya nang lumakad. So tinitesting siyang lumakad.
Amen? Hanggang sa ay matutong lumakad. Sa una, medyo nadadapa pa. Pero habang tuloy-tuloy siyang nagtitesting, tumatatag yung kanyang mga tuhod. Ha? At nakakatayo na siya hanggang sa'y makalakad. So, ganun din po yung ating pananampalataya. Tinitesting tayo sa pamagitan ng mga pagsubok kung talagang habang malago na tayo. Amen? Purihin ang Diyos. So, yun po yung mga paalala sa atin ng Panginoon. Kaya, napakaganda po itong ating pinag-aralan patungkol sa pananampalataya. Faith that overcomes. Amen? Sabi ulit sa ating foundation, 1 John 5 verse 4, for whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that overcomes the world, our faith. Amen? Kapag napagtatagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. So, kailangan natin ang tunay na pananampalataya para mapagtagumpayan natin ang lahat ng bagay na ating haharapin. Lahat ng uri ng pagsubok sa mundong ito, pag mayroon tayong genuine faith sa Panginoon, ay mapagtatagumpayan natin. Amen? So, dyan lang po muna tayo magtatapos. Tayo manalangin. Lord, thank you sa mga paalala mo sa iyong salita. Tunay na napakabuti mo, Panginoon. Patuloy mo kaming pinalalahanan na patuloy kaming manampalataya sa iyo. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. At sa oras na ito, taas lang po natin ating mga kamay. Sundan natin mixing panalangin ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo po ako ng banal na dugo. Binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. Pangalan ni Jesus. Amen. Walang kong manalangin, Lord. Thank you sa oras na ito. Sa mga tumanggap sa iyo, pagpalain mo silang lahat. Lubusan kailang makilala sa malalim at bibliyang kaparaanan. Pagpalaan nyo rin po lahat ng kailang mga pangailangan at lahat ng mga nakinig yung salita. Provide mo lahat ng pangailangan, spiritual, physical, financial, material, emotional. Salamat po, Ama. Jesus' name. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. So, pagpalayan kayong lahat ng Panginoon. Bye-bye.